Magnolia Hotshots, minanilang ng Meralco Bolt sa dulo at ang dami pang nagsasabi na palpak pa rin ang coaching ni Coach Chito Victolero at palpak din ang ginawa nilang pag-trade kay Gio Halalon. Makikita mo ito sa gameplay natin ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, click subscribe and share para sa inyong suporta. At sa mga TikTokers ko dyan, salamat sa lahat ng mga nag-follow sa ating TikTok page. Finally at officially, nagsimula na po ang ating PBA Commissioner's Cup 49th season ng PBA at sinimulan nito Magnolia Hotshots versus Meralco Bolts. Bilang pag-o-honor nga sa ating champion last con na Meralco Bolts, pinauna na silang pinalaro sa ating opener. Unang game na to kapansin-pansin ng Meralco, wala nang appear-appear. Imbes na mag-a-appear, ginawa nilang game plan time ito. Magaling ang strategy ni Nenad. Syempre, welcome back nga pala kay Allen Durham, ang long time karibal import ni Justin Brownlee. Sa kabila naman, Glenn Robinson at nakuha po niya agad ang first basket para sa Mags at sinundan din agad ng another 3-point play. 5 points agad para sa kanya habang binawian naman niya ni Allen Durham for 3. Nice assist naman ang ginawa ni Cliff Hodge for 2 at unti-unting nakukuha ng Meralco ang kanilang rhythm kaya napa-time out tuloy ang Magnolia. Pagbalik, nakapukol agad ng Magnolia with a 2-point layup ni Baroka habang yung Hail Mary shot ni Hodge pumasok pa. 3 minutong natira, medyo kumakala yung dalawang grupo at parehas maalat ang shooting at pareho din nilang sinusubukan na maka 4-point play. 1 minute ang natira sa shot clock, halos si Cliff Hodge lang ang nagpapakitang gilas. Imagine yung mga quiz natapos lang buong quarter na ganito kababa yung scoring habang naiwan naman ang Magnolia ng 4 na puntos. Ikalawang quarter, nakuha naman ni Jeric Ahanmisi ang malayong 3 pero hindi 4-point play. Kasunod naman niya ng angas na 2-point and 1 para kay Glenn Robinson III. Nakuha naman ni Chris Banquero ang pinakaunang 4-point play sa PBA. So imagine 4 na puntos agad ang nadagdag sa Bolts. Binawian naman niya ni Ahanmisi agad ng 3. Nice block ang ginawa ni Bates kay Save Lucero. Humugot naman si Ian Sanggalang sa ilalim at lamang na ng isang Magnolia. Back-to-back baskets naman ang naitala niya plus 1. Dumagdag na rin si Polly ng 2 points kaya napa-timeout ang Meralco. Natuwa naman ang mga manonood dahil yung bench player ng Meralco na si Jolo Mendoza nakapakol ng 4-point play. Buwis-buhay naman ang 2-point play na to ni Black. At kahit maalat si Allen Durham, napasayaw naman si Hodge dahil naabutan niya ang shot clock para dagdagan ng kanyang 6 points. Kaya sa first half, 43-39 ang score natin. Ikatlong quarter tayo, nagbunga ang determinasyon ni Ian Sanggalang dito at sa 3 attempts, nakuha niya ang 3-point play. Back-to-back points ulit para sa kanya. Chris Newsome, nice wide open shot. Samahan mo pa yan ng spinning move ng isa pang Chris na si Banquero. Habang sa Magnolia, easy basket ang ginawa ni Glenn Robinson. Magandang Eurostep naman ang move ng Bolts rookie na si CJ Cancino. Hinakot naman ni Save si Durham 4-2. Pero mabilis ang binawian ng back-to-back points ni Aaron Black. Lamang ang Meralco ng 2. Isang matibay na power play ang hasik ni Durham. Finally, nabuhayan ng dugo ng Bolts na napukol siya ng kanyang first ever 3-point shot sa opener na to. Lamang ng 8 puntos ang Meralco. Sinelyohan ng Bolts ang kanilang ikatong quarter nung naipasok pa ni Jolo Mendoza ang 3-point shot niya. Huling quarter tayo. Mas nabuhayan pa si Durham nung nakatira siya ng kanyang pangalawang 3. Habang si Polly finally nakapagtala din ng kanyang first ever 4-point shot. Habang binawian naman agad yan ni Mendoza. Pero dahil sa hot shooting ni Jolo Mendoza, hirap nang makabangon ang Magnolia. 7 points kailangang habulin at ang nipis na po ng oras down to 59 seconds na lang. At dito mga koys, klarong-klaro ng panalo ng Meralco Bolts. Sinubukan pa nilang humabol sa Bolts pero hindi talaga nila kinayang i-pressure defense si Chris Newsome kasi ang galing po niyang magtawid ng bola. 5 ang lamang ng Meralco. Ang dami nagsasabi, sibakin na si Coach Chito Victolero dahil sa palpak na coaching umano nito at palpak din ang pagkakagawa ng trade. Sayang na sayang araw si Gio Halalon tapos Save Lucero, parang wala naman daw ginawang nakatulong. Tsaka itong kaalatan ni Allen Durham under observation pa po. Kung ako sa Magnolia, gumawa sila agad ng paraan kung ayaw nilang masabihan na naman ng intro voice.